Naniniwala ako na mas mahal niya ako kaysa sa asawa niya. Kasi para siyang adik, ang daming tatot, ang taba-taba pa. Gusto kong ipamukha sa kanya kung gaano ako kamahal ng asawa niya. Na binalikan lang siya kasi wala siyang choice. Isa akong OFW sa Singapore at may isang anak sa pagkadalaga. Nabuntis ako nung 18 pa ako at wala na kami ng ama ng anak ko. Pero meron akong kinakasama ngayon. Taong 2022, meron akong nakilala sa Singapore. Isa rin siyang OFW. Medyo bad boy ang dating niya kaya parang na-attract ako sa kanya. Nung una namin pagkikita, hindi niya ako pinansin na para akong na-challenge. Sumunod na mga buwan, yung mga friends ko nagkayayaan na mag-inuman. Kasi yung mga friends ko na babae ay may mga kabit din na mga kasamahan niya. Nung sumunod namin pagkikita, ako na mismo yung nagkusang humingi ng number at nagpapansin sa kanya. Alam ko sa sarili ko na maganda ako kasi marami nakakagusto sa akin. Meron din kasi akong naging boyfriend na may asawa na rin before. At alam ko na magkakagusto rin siya sa akin. Chinat ko siya at ang sabi ko na crush ko siya. Nung nag-reply siya, sabi niya sa akin may asawa at anak siya sa Pilipinas. Alam ko naman yun kasi sinabihan rin ako ng mga kaibigan ko. Pero gusto ko talaga siya so niligawan ko siya na kada magkikita kami ay nililibre ko silang magbabarkada. At binibigyan ko siya ng pera. Hindi nagtagal naging kami dahil sa pagpupursige ko at sa galing kong mambola. Napakasaya ko nun kasi sobrang crush ko siya. Sweet din siya sa akin tapos palaging tumatawag at kada linggo palagi kami nagkikita at kumakain sa labas. Feeling ko masayang masaya kami. Yung isang kasamahan niya sinabihan ako na mag-iingat. Kasi nga raw ay may asawa na siya at sinabihan ako na hindi raw ako pipiliin sa huli. Hindi ako naniwala kasi alam ko na mas mahal niya ako kaysa sa asawa niya. Na yung asawa niya kasi parang adik, maraming tato at ang taba-taba pa. After ng ilang buwan ay sinabi niya sa akin na uuwi na siya ng Pilipinas ng December. Sabi niya sa akin ayaw na daw niya kasi gusto na niya mag-focus sa pamilya niya. Nagalit ako kasi iiwan niya na lang ako ng basta-basta kasi uuwi siya sa asawa niya. Hindi ako pumayag at nagalit siya at hindi na niya ako kinontak pa. Pero chinat ko pa rin siya at umuwi rin ako ng Pilipinas ng December. Inisto ko yung asawa niya sa Facebook at nakita ko kung gaano sila kasaya. Na para akong nabuhusan ng malamig na tubig, nagselos ng todo at nagalit ako sa asawa niya. Minessage ko siya at ang sabi ko kahit na kumusta hindi ka man lang makachat sa akin. Sinadya ko yun para mabasa ng asawa niya pero wala akong natanggap na reply galing sa kanya. January 2024 ay nakabalik na kami ng Singapore. Pero wala pa rin siyang contact sa akin. Sinabihan ako ng mga kaibigan kong OFW na maliligo kami sa dagat at baka kasama siya doon. Kaya bumili ako ng outfit na sexy kasi alam kong kapag nakita niya ulit ako ay mahuhumaling siya sa akin. At nagkita nga kami ulit. Nag-flirt ako sa kanya. Ginawa kong lahat para mapansin niya ako. Pero parang ilang siya sa akin at ayaw niya akong pansinin. Natapos yung araw pero hindi niya ako masyadong pinansin. Palagi ako nagchat sa kanya halos araw-araw pero wala talaga siyang reply. Kaya nagpatulong ako sa mga kasama ko. Nasabi nila magiinuman daw kami sa kondo kasama ng ibang tropa at papupuntahin daw nila siya. So hindi ako nag-atubiling pumunta pero nadismaya ako kasi hindi pa rin niya ako pinansin. Hanggang sa sinabi niya sa akin na magre-resign siya papunta ng ibang bansa at uuwi siya ng Pinas. Galit ako pero sabi ko sa kanya na susundan ko siya at kung saang bansa siya pupunta ay pupunta rin ako. Nang makauwi na siya ng Pinas ay wala talagang contact galing sa kanya. Nag-stalk ako sa asawa niya at ang saya-saya nilang dalawa. Kaya gumawa ako ng dummy account at chinat ko yung asawa niya at sinabi kong may kabit ang asawa niya sa Singapore. At nalaman ko na nagkahiwalay sila. Natuwa ako nang malaman ko yun at sinabi ko sa sarili ko na chance ko na to. Kaya chinat ko ulit siya at ang sabi ko sa kanya tutulungan ko siyang magkabalikan sila ng asawa niya basta balikan niya lang ako. Na kapag ginawa ko yun ay marirealize niya na ako talaga yung gusto niya at hindi yung asawa niya. Pero nadismaya ako kasi nagkabalikan sila ulit at ako yung naiwan na naman ulit. Chinat ko siya ng chinat at nag-reply siya sa akin na hindi na niya ako gustong makita at makausap pa. Nakiusap siya sa akin na wag ko na siyang guluhin at ang pamilya niya kasi mas importante yung asawa niya kaysa sa akin. Tapos nun ay binalak na niya ako. Nagalit talaga ako na gustong gusto kong i-post yung mga pictures namin para makita ng asawa niya pero natakot ako. Kasi mayroon din akong kinakasama at may anak ako. Pero di nagtagal yung asawa niya chinat na rin yung partner ko at nalaman din ng partner ko yung totoo. Nagalit yung partner ko sa akin pero hindi naman kami naghiwalay. Ginulo ko ulit sila at ang sabi ko sa asawa niya na yung asawa niya mismo nagpapaaral sa akin ng caregiver sa Singapore. At hinahatid sundo pa ako. Gusto kong ipamukha sa asawa niya kung gaano ako kamahal ng asawa niya pero parang walang effect. Dinalak din nila ako. Na hindi ko na rin sila masto kasi nakalock profile. At alam ko na sila pa rin ang asawa niya. Sa ngayon ay nabuntis ako ng kinakasama ko at nanganak na rin ako pero hindi ko pa rin makalimutan yung relasyon namin. At ang saya namin noon nung nandun kami sa Singapore. Alam kong mahal na mahal niya ako na bumalik lang siya sa asawa niya kasi wala siyang choice. Pero kung papipiliin siya, alam ko na ako talaga kasi ako yung mahal niya. Mami Len, please lang po, kailangan ko ng advice niyo. Kakalimutan ko ba siya or hihintayin na balikan niya ako? Letter sender, Mariel lang, Singapore.
Pag may tattoo, adik agad. Judgmental ang puta, so i-judge kita. Mas gugustuhin ko pang may tattoo at tabang-taba kaysa sa'yo na uhaw sa lalaki na makatipa sa gabi. Maganda kang babae pero binibili ang lalaki. Na nagmamakaawa sa lalaki na mas gusto pang nakikisawsaw. Aso ka ba? Ang hilig mong makipag-agawan sa nilawayan ng iba na ang lakas ng fighting spirit mo. Itatanong mo pa kung kakalimutan or hihintayin mo pa, tanga ka ba? Mag-focus ka sa anak mo at sa kinakasama mo. Nakatatlong lalaki ka na tapos anak mo iba-iba ama. Wala kang kakontentuhan sa lalaki. Huwag mong gawing panukat ang kipay. Nagtrabaho ka lang ba abroad para makarami at may pansustento sa lalaki? Sabihin mo pa na walang choice kaya hindi ka pinili. Delulu, ilusyonada, kapi ka rin minsan. Nang nervyusan ka naman.